Bilang kabataan, nagsisimula na marahil mabuo sa iyo ang pananaw sa paggawa bilang realidad ng buhay. Isang bagay na hindi matatakasan at kailangan harapin sa bawat araw. Sa paglipas ng panahon, matutuhan mo kung bakit mahalagang kilalanin ang paggawa bilang malaking bahagi ng iyong pag-iral bilang tao. Ito ay tinuturing ng isang tungkuling kailangan isagawa ng may pananagutan. Ang paggawa, isang aktibidad ng tao. Maaari itong mano-mano, katulad ng paggawa ng bahay. Maaari rin itong sa larangan ng ideya, katulad ng mga nag-iisip ng patalastas para sa mga produkto. Ito ay resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangangailangan ng kapwa. Kung tayo ay gumagawa, hindi tayo gumagalaw o kumikilos lamang katulad ng hayop o makina. Tao lamang ang may kakayahan sa paggawa. Ang paggawa ay para sa tao at nilikha ang tao para sa paggawa. Ang paggawa ay isang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinalidad, pagkukusa at pagkamalikhain. At ang produkto ito, material man o hindi, ay magbubunga ng pagbabago sa buhay. Hindi maaring ihalin tulad sa iba pang mga nilikha ng Diyos ang tao. Hindi matatawag na paggawa ang ginagawa ng mga hayop upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa makatuwid, tao lamang ang may kakayahan sa paggawa, sa kanyang pag-iral. Siya ay gumagawa. At sa pamamagitan ng paggawa, napapatunayan ang isa pang dahilan ng pag-iral ng tao. Ang pagiging bahagi ng isang komunidad, ang gumagawa hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang kapwa at sa paglago nito. May mga mahalagang layunin ang paggawa. Una, ang tao ay gumagawa upang kitain niya ang salapi na kanyang kailangan upang matugunan ang kanyang pangunahing pangangailangan. Pangalawa, makapag-ambag sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya. Ikatlo, may angat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan. Pang-apat, may kakayahan rin ang tao na gamitin ang paggawa sa pagtulong sa mga nangangailangan. At panghuli, ang paggawa ay nagbibigay ng dahilan sa pag-iral ng tao. Sa pamamagitan ng paggawa, nakakamit niya ang mga sumusunod. Una, nakakayanan niyang suportahan ang kanyang mga pangangailangan. Pangalawa, napagyayaman ang kanyang pagkamalikhain. Napatataas ang tiwala sa kanyang sarili. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na makasama at makasalamuha ang kanyang kapwa at mapaglingkuran ang mga ito. Nagkakaroon siya ng pagkakataong isabuhay ang tunay na pagbibigay. Nabibigyan siya ng pagkakataon bilang individual at kasapi ng lipunan na may pagpatuloy ang kanyang bukasyon at bigyang katuparan ito. Nagiging kabahagi siya sa paggawa tungo sa kaganapan ng sarili at ng kapwa. Nagagampanan niya ang kanyang tungkulin sa Diyos. Ang pagbibigay na iyong lahat ng panahon at pagod sa paggawa ay hindi dapat nawawaglit sa pag-aalay nito para sa kapurihan ng Diyos. Ang buhay na walang patutunguhan ay walang katuturan, at paggawa na nagbibigay katuturan dito. Hindi ito ang tunay na layunin at esensya ng paggawa. Sa ganitong sitwasyon, unti-unting hinahatak pababa ang antas ng moralidad ng lipunan. Higit sa lahat, winawasak nito ang pagkatao ng tao, ang subheto at obheto ng paggawa. Ang obheto ng paggawa ay ang kalipunan ng mga gawain, resources, instrumento, teknolohiya na ginagamit ng tao upang makalikha ng mga produkto. Tunay na pag-unlad ng teknolohiya ang isa sa palatandaan ng pag-unlad ng tao o ng ekonomiya ng isang bansa, ngunit sa wari ay nakaligtaan ng unti-unting na ilalayo sa tao ang kanyang tunay na esensya sa mundo. Ang paggawa na daan tungo sa una, pagbuo ng tao ng kanyang pagkakilanlan at kakayahan, pagkamit ng kaganapang pansarili at pagtulong sa kapwa upang makamit ang kanyang kaganapan. Dahil sa taglay niyang natatanging kakayahan bilang tao, ang tao ay binigyan ng Diyos ng karapatan at tungkulin na mamahala sa mundo at sa iba pang nilikha. Created using Powtoon.